Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro and Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga parish organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ating ginugunita si Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapagirog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang nitong paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan. Dahil sa kamatayan ni Jesus, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat at nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin
ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagtalo sa ating pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon nakikita natin na lalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya, na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At dinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupang lahat. Ating ginugunita ngayon si Santo Tomas ng Aquino, galing sa isang pamilya na noble family, mga tanyag, kaya ang kanilang bayan doon sa Italia ay Aquino rin, kasi taga roon sila. At siya ay nag-aral nung bata pa sa mga Benedictines at expected sana na siya ay papasok sa mga Benedictines. Ngunit hindi yon ang naisip niya. Ang pinasukan niya ay ang mga Dominicans na noong mga panahong iyon ay bago pa lang natatag. 14th century, 13th, 14th century. At of course, ang kanyang pamilya ay tutol doon. Kung magpari man siya, kung maging monkey man siya, ay Benedictine. Huwag yung mga mendicants. Ang mendicants ay nagpapalimos kasi yung mga Dominicans, mga Franciscans, mga Agustinians, sa umpisa talaga ay nagpapalimos. Wala silang mga ari-arian, mahirap. Kaya tutol ang kanyang pamilya sa kanya. Kaya isang taon pa siyang parang binilanggo
ng kanyang pamilya. Ngunit matatag si Tomas at siya rin ay nagwagi, pumasok sa mga Dominicos at nag-aral doon sa Paris at sa Colonia. Ang tanyag na professor na si Saint Albert the Great ay naging maestro niya. At ang contribution ni Santo Tomas sa karunungan ay napakalaki. Unang-una ang paggamit sa Aristotelian philosophy na noon ay controversial sapagkat yun nga, pagano at dinala sa mundong mga Kristiyano sa magitan ng mga Muslim. Ngunit sa mundo ng mga pagano, si Aristotle ay ang pinakamagaling na filosofo. So, ang argumentation ni Santo Tomas ay iisa lamang ang katotohanan. Kung parang contradictory ang karunungan galing kay Aristotle, ibig sabihin, o mali si Aristotle, o kaya parang apparent, parang hindi naman talaga totoo ang contradiction. At ang nangyari ay dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang paraan upang mag-reason, parang ang karunungan ni Aristoteles ay naging bahagi ng tradisyon sa simbahan sapagkat dahil sa trabaho, dahil sa gawain ni Santo Tomas. At famous yung tinatawag niyang volumes of work na the Compendium of Theology, Summa Theologica. Tapos, hindi lamang sa marunong, kundi sobra rin ang kanyang pagiging sensitibo, ang kanyang pagiging mistiko, itong mga hymns natin sa Corpus Christi, mga Tantum Ergo, yun ay galing kay Santo Tomas. Pagdating ng araw, pinakita siya ng Panginoon ng isang pangitain at sabi niya, ang lahat ng sinulat ko ay walang-wala ikumparar sa nakita ko. Parang ayaw na niyang sumulat. Kung gaano kagaling si Santo Tomas nung makita niya sa isang saglit lamang ang tunay na pagkadiyos ng ating Panginoon. Sabi niya, walang-wala itong isinulat ko. Ganoon pa man ang kaniyang kontribusyon sa karunungan, sa theology, sa philosophy, sa liturgy, sa mysticism, sa spirituality, napakalagi po si Santo Tomas de Aquino. Ano ang ginawa niya? Ang kaniyang talento ay ibinuhos niya para mapalaganap ang mabuting mensahe, ang mabuting balita, ang tungkol sa Diyos. Kung ikumparar sa tunay na pagka-Diyos, walang-wala iyon. Ganoon din siguro ang masabi natin, wala naman akong talento, wala naman akong maibigay, ang galing-galing ng Diyos. Wala akong maibigay. Kung ganoon ang ating pagrarason, ay wala tayong ginagawa. Wala tayong gagawin. Ngunit isipin po natin, mga kapatid, kung gusto ng Panginoon na perfect ang sumulat tungkol sa Kanya, na perfect ang pagkanta tungkol sa Kanya, na perfect ang ginawa tungkol sa Kanya, mga anghel na lang sana ang pinagawa niya. Pero gusto ng Panginoon ang ating gawain sapagkat hindi man perfecto, hindi man tumpak ang iyang tinitingnan ang ating effort, ang ating puso. Kung ihahambing natin sa ultimate perfection ng Diyos,
ay talagang wala tayong gagawin. Pero gusto ng Panginoon ang ating kontribusyon. Hindi man tayo genius gaya kay Santo Tomas, hindi man malaki ang ating bahagi, kailangan ng Panginoon, gusto ng Panginoon ang ating mga kontribusyon, ang ating pagkanta, ang ating pagsulat, ang ating paglilingkod, ang ating pakipagtungo sa iba. Ito ay maganda sa tingin ng Panginoon as long as ang ating puso ay gustong tumupad sa kanyang kalooban. Sana tulungan tayo ni Santo Tomas na ipakita ang ating liwanag. Huwag itago ang ating liwanag sa lugar na hindi nakikita ng ibang tao. Maliit man ang ating talento, kung ibibigay natin ito sa paglilingkod ng Panginoon, yon ay sapat na. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Ang ating itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napapabayaan, naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mahal na yumao, naway tanglawan na walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kung natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay tanggapin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayon na si Santo Tomas de Aquino ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kaniyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami winarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santo Tomas de Aquino, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyo, anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiloob pa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahihirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-aya. Liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan, noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipag-aanin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligayang magpakailanman. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Santo Tomas de Aquino, kami matuto
ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.